tanan. So our symposium for today is all about CyberSafe 101. Simple ways to stay safe online and protect against cyber threats. And good morning everyone, we are the Group 3 from Grade 11 Mandelbrot. And for our first speaker for today is Chad Chua. Hello. So, hi everyone. My name is Chad Chua from Grade 11 Mandelbrot. So, I'm here standing in front of you para tuluan mo kung sa mga butang na angay matunan about sa cyber platform natin. So, what is cybersecurity? So, guys, do you have any idea? So, very good. What is cybersecurity? So, kinsay na prior knowledge about this topic? Ang makatubak na, did you chance inyong crush? Cybersecurity is about protecting computer system. That's what I know. It's a good point. So now let's define what is cybersecurity. So it refers to the practices of protecting computer systems, networks, devices, and programs from cyber attacks, which are increasingly sophisticated threats aimed at stealing or damaging sensitive data. So dahil naman ngayon siya sakto no nga, ang cybersecurity is nag-protect siya sa tanan social media platforms, cybersecurity, cyber world. Mga nga na basta it talks about pag we contact cyber, unsa may pasabutan na? Online, tama, very good. So pag we contact cyber, it talks about online platforms. So ang cybersecurity kay ano siya, nag-protect siya sa mga cyber practices gani. As users po, nag-protect po siya sa tuwa para sa itong own privacy. It involves implementing security measures to safeguard against unauthorized access and data breach. As users po, nag-protect po siya sa tuwa para sa itong own privacy. It involves implementing security measures to safeguard against unauthorized access and data breaches, ensuring the integrity and privacy of information is stored and transmitted electronically. So cybercrime, nana tayo law no about anang cybercrime gani. So pag may unta cybercrime, what are the cyber mga crime inyong naibalan? Cyberbullying. Tama, cyberbullying. Identity. Tama, identity. Isa pa? Pwede po scamming. So, kaning act is under siya sa Cybercrime Prevention Act 2012, Republic Act number 10175. The Cybercrime Prevention Act is cybersecurity is defined as the collection of tools, policies, risk management approaches, actions, training, best practices, assurance, and technologies that can be used to protect the cyber environment and organization and user assets. So, kaning nga law galing, importante kini siya para sa tuwa pod. Dili lang para sa nakapalibot, pero para po sa tuwa yung tanan yun. Kaya nag-protect mo gani siya sa atong own privacy sa cyber environments. Kaning nga law kay kanang nag-cover din siya sa tanan crime gani nga pwede mahitabo sa cyber or sa online platforms ba. Usan dra cyberbullying, pornography, o katong identity theft, ito mga phishing,
So, importance of cybersecurity for beginners. Understanding digital threats, landscape, and common cyber attacks. So, as users or as nagagamit sa mga online platforms, kaya dapat nabalukod ta kung unsa tong mga digital threat o mga cyber attacks ganyan kay para kabalo na ta kung unsaon pag counter ba, di ba? So, mao na siya importante sa ato as user. And developing technical skills for cybersecurity tools and software. It talks about developing technical skills din dapat na, di ba? Karon kay high-tech na yun, no? Kaning mga samot na mga scammer is naga-improve po sila o naga-out kung kita kay kung tayo ang atong standard sa to security ron para sa pang privacy kay dali ang scammer ko di ko magpalupig. Good morning everyone. Ano yung mga common cyber threats? Phishing, malware, password attacks, o Trojan. First, what is phishing? Nakoy ka ng knowledge ano kung saan ang phishing. Nakoy idea saan na. Morning definitions of phishing. Phishing is a type of cyber attack where attackers impersonate legitimate organizations or individuals to trick people into providing sensitive information like passwords, credit card numbers, or personal data. This is often done through deceptive emails, messages, or websites. In short, murang kaning phishing ba kay murang mga scam, pang-scam gud, ang ginagasos kanang murang way nila na tapos second, malware. Malware is a broad term that encompasses various types of malicious software designed to disrupt, damage, or gain unauthorized access to computer systems or networks. It includes viruses, worms, trojans, ransomware, spyware, and adware, among others. Number 3, pass. I-represent sa namo ang basic cybersecurity practices na ang istorya si Chad. So, karon i-discuss na ko sa inyo kung unsa ang mga basic cybersecurity practices na kailangan nato may balaan na as user. First is how to create strong password. So, at least 12 characters long, but 14 or more is better. Di ba, namoy mga online platforms like Twitter, dili nila gina-allow kung 5 lang ka letter or 5 lang ka character, gani. Kanang ilaan yung pagi, kanang mga 12 pataas yun ba, dili mo kitaas. So, usa na siya no, sa mga practices sa pagbuhat og strong password. So, the second one is a combination of uppercase letters, lowercase letters, numbers, and symbols. If gusto yun mo nga kanang strong na nigit yung password, kaya kaya nang kuan, dili mo magbuhat o dili mo mag-password kung tayo yung pangalan kay Denise J. Guarda. Mo lang yung password sa baptism, di ba? Dali na kayo niya. Butangan ka yun yung birthday ninyo or years inyong birthday. Di ba? So, basic na kayo siya. So, mas gwapo yung kung tayo. Itong asterisk, Denise, tapos itong slash, tapos mga nga na ganun ka lang i-mix yun siya ba para gusto siya i-identify sa mga.
The third one is not a word that can be found in a dictionary for the name of a person, character, product, or organization. Ito ang ingon nga dapat dili yung pangalan nyo yung ipaserve kung gusto mong o strong din ang yung paserve kung kaya ang itong ibutang kay kung may mga bago ng mga storya o kaya ng pato, inana, pato. Wala din sa dictionary, di ba? Pato tapos slash tuya. Hindi siya. Eh, murag instant siya, ikaw no, ikaw nga individual, kaya kung tayo siya, mag-password siya nga na, di ba? Instant siya, kung ang naon niya, nga yung password, pato, tapos tuya, 23. Murag instant siya, di ba? So, next. And the third one is significantly different from your previous password. Di ba naman tayo, pag mag-change ka na dyan password, di ba? Na-current password. Imong current password kay Chad Chua 123. Yan kung bago na password kay Chad Chua 1234. Di ba? Nagmulag sa'yo na rin sa button round. So, as user doon or as katagiya ato nga account, imaha itong initiative, gusto nyo kang strong na password, kay usapon din mo or layimon din mo nga kanang murag ikaw na din ang makawalo, di ba? Next one is easy for you to remember but difficult for others to guess considering using a memorable phrase like so wala kong ingon nga dapat nga ikaw lang makawalo nga lisod kay sa lain, di ba? Na murag yun mo password eh na makawalo sa password bakit kaya para ng example 6 monkeys are looking, di ba? Lisod kayo siya, di ba? Tagay lang example sa mga password na mga lisod kayo. Can you more? So, inala ka mga so, if gusto nyo mo siya ang password is i-follow lang ito ninyo ang pagkamo. Next. The second one, sa mga basic cybersecurity practices is enable two-factor authentication. When two-step verification also makes a layer of security to your account in case your password is stolen. After using a two-step verification, you can sign into your account with your password in your phone. So, kagaya na akong example ng mga extra gani ka ng imong ibutang sa imong account para kung tayo mahakang imong account kung saan imong security na i-add mo sa imong account ba? Gmail. Tama kayo ng Gmail. Gmail, phone number. Kaya ang phone number mo doon, ginagatan siya verification code. Which is, if ever mahakang imong account, pwede na ka, i-forgot imong password mo niya, ibutang imong email mo, and then mag-send na siya sa imong Gmail. Or pwede ka magbutang sa imong phone number, tapos ibutang. Tapos maglatag mo yun ang code mo. So, pag makuha na nimong code, makuha na nimong balik ang imong account. So, ganun ang mga practices no, kaya important yun na siya kaya para if ever kananabiyak yun yung mga importante ng mga files sa mga cellphone, sa mga account pa, sa mga ng mga ubandol na kanang video kanang basta sa siya kanang di ba na yung mga ubandol kay kanang mga viral nakalat pero siya tungod kay kanang mga tungod ka ng mga tribe kanang nalimutan ang ilang password or na nahakang ilang password ba tapos ay nahakang ilang account tapos isa ilang account day is wala silang kabalo nga nanay nag-access ko na to duwa na sila nag-access sa ilang account ang hacker so ito nga kung tayo mag-send mo nga
bastos na mga videos ng kuya, pinasend nyo through Messenger or IG. So, pwede siya makakuha po sa live device. Kamu lang doon makakita. Tungkol sa inyo ang mga tungkol kinahack ang inyong account. So, ma-access siya sa outbound. So, tingala na lang mo, sikat na mo. Nakita na rin yung tibong kuwan. So, importante kayo siya na makabalong tower. Importante kayo siya na magbutang-butang privacy po sa atong account. The third one, or the last one, is update software regularly. So, kung na akong game mo, balik na lang na if, di ba, sa akong cellphone kay nag-update pa nila siya by month pa siya, by year, depende ng cellphone. So, if pag-update na ganyan na yung cellphone or yung software, i-update yun na ninyo kay kanang magod na mga practices is makatabang din na siya sa cloud na individuals kung nga nagagamit o sa samota sa online platforms kay nagatabang na siya na dili maka-access itong mga viruses kung tayo na yung mga link na mag-especially na mag-click o link, diba? Itong mga cookies. So, naiuban na, kasi nag-click to nimo ang cookies, tapos, yung mga cellphone or yung software is, kanang nag-task na siya kanang standard sa privacy ba? So, dili siya basta-basta ang mga kasunod ang virus, kaya malabanan man siya dito sa inyong mga software. So, mawala na siya, importante dito siya. So, the last one is, be cautious with email attachments and links. So, wag akong ikaw na if you are going to click link, dapat unaw-unaw sa gitna mong tarong kay basi mapalya ka sa uban, makita mo na sa mga Facebook katong mga mga bastos-bastos gani ng mga especially kung Japan gani tingnan lang ka yung mga pag-click ilanit nyo kanang mga tawanan mga angol o ball inoon na storya mga angol din na sila kay ganang i-click man nila ang kartong na link, tapos ganang mag-login man sila dili sila interesado ato. Di ba? Hangol na sila gold. So, una, tingala na lang mo kay, nag-share na sila ditag, mag-tag-tag pag yun. May tinay para mag-tag, ano? So, tingala na kayo, ikaw na nag-lagi naman kayo, imbis na Philippines ka, mag-access ka naman sa account, sa Facebook account mo, kaya nag-Thailand na. So, importante kayo nga, mag-click ka o mga links, importante kayo nga, unaw-unaw sabihin nyo ba kung i-verify sabihin nyo ganin kung dili ba na siya ka ng, dili ba mo madawat na, dili ba mo madihado ba? So, kung ano siyang mga importante kayo ng mga cyber practices, no? So, the third speaker is Jessamine. Hello. Diri as a part sa protecting personal data, ma-encounter na to sa importance of safeguarding personal data, managing privacy settings on social media, and lastly, avoiding oversharing information online. Sa importance of safeguarding personal data, since giingon ganina, which is at the first speaker, importante yun, ano sa to, like, mas mag-provide of better security for our personal accounts kay na ay tendency nga hack ato account ma-spread ang dili dapat ma-spread. So, importance of safeguarding personal data. In our digital environment, there is nothing more important than keeping your personal information secure so that you can prevent identity theft. Which is true. Kaya isa gusto ko gamitin yung pangalan dahil nag-scam na di-ID to. Di ba? So, dapat, i-provide din nato ang the best security for our accounts para hindi magamit ang atong names sa mga crimes na mahitabo sa online. This information is the gateway to your financial institutions, medical records, credit score, and other important personal records. Just like what I've said, pwede magamit ang ato ang personal details sa account na to sa inyong mga butang, which is basic dili nila sa tama gamiton but to scam people. Next. Manage privacy settings on social media.
Settings will indicate whether or not you give consent for the collection, use, and disclosure of your personal information. Dari kay like naa siya pili nga authorized nga tao nga para maka-access sa ato ang mga ginatambuhan sa ato ang mga accounts dira sa social media. That's why it's important to choose and set privacy settings that you are comfortable with on all social media accounts, online services, devices, and browsers. Para mamanay siya ka, karon kay gusto na ang hacking na ay mga safe sa confidential kapag ga-evolve ang atong software, mas ga-evolve po ang mga hackers para masabayan ang ato ang security. So, mo na marag sa habang ga-evolve ang software, naatay mga bagong mga ways para mas maka-provide na better nga privacy sa which is dapat ato yung gamit to. Next. Avoid oversharing information online. Dapat lang. Kaya kasi gusto ko noise. Kasi gusto nga TMI kay kadiraan. Na ngayon nag-mirror siya ng tao niya yung gibutan dira kay nagmumul na mo si Muyon. Di ba? Hindi siya hindi siya accurate. Stop the too much information. By allowing excessive information on oneself to be readily accessible, individuals increase the chances of the data being taken and used negatively. Kaya niya, sa naiuban sa ato mga ginagamit ang social media no para mag-cloud chase. Please stop na nato ng cloud chase kaya basi magamit na sa ato in the future matingala na lang tayo, cancel na ta kay yung ka sa una, karon, di ba? Passive data collection. Passive data collection allows us to use data to tailor specific advertisement and marketing strategy to individual users. So, na passive data collection no, nilagamit ang uban para maka-target of individuals. Dari sa avoid sharing, dapat yun, kasi siya ato ang murag i-practice. Aside sa mag-increase na sa ato ang security, dapat yun, i-practice ko na ito nila, dili na mag-overshare o mga information na ito dira sa social media, kay para po sa ato ang sarili. Next. Cybersecurity tools and resources na i-present ni Gerald Alvaro. Good morning, everyone. Cybersecurity tools and resources. Antivirus software. This is an example of antivirus software. Antivirus software is a program designed to detect, prevent, and remote malicious software, such as viruses or Trojans. So, Trojans is a short term for Trojan horse. It's a type of malicious software disguised as legitimate software. Once installed, it can give you hacker unauthorized access to your computer or device, allowing you to steal your data, damage your system, or gain control over it remotely. So, example ang Trojan is like, disguise siya sa legitimate na software. Then once i-download mo start na siya work, ma-hack mo ang mga information data para sana sa Google, like yung free Robux, pag-click mo itong link, imbis na free Robux mo madawat, nakawat mo mga information, mga data, spyware po. So, spyware is, obvious mo tayo say ang mga meaning. Spyware refers to software that secretly gathers information about users' activity on their device without their consent. It can track keystroke, capture password, monitor browsing habits, and more often malicious intent such as stealing personal data. Okay? What yung mga examples ng mga anti-software para dili mo mga virus. McAfee with Defender, Norton, AVG, Microsoft Defender, Malwarebytes. Next. Password Manager. A password manager is a software application that secures, stores, and manages a user's password and login credential for various online accounts
it typically encrypts the stored password, master password, making it easier to generate and use complex password for different accounts without having to remember each individually. So, kanang nasa software nga, like mag-change ka password, then mag-buhat siya isa kang password na lang pa. Like, mga ito magamit sa mga sa laing singalan apps. Next please. Secure browsers. A secure browser is a web browser that provides user privacy and data protection by providing various security features such as encryption, anti-tracking mechanism, sandboxing, and secure browsing protocol to prevent unauthorized access and protect against malware, phishing, and other cyber threats. So example is Google, Firefox, Microsoft Edge, and Brave. That's all.